Hello mga ka-legit Dover Cats! Another updates kung saan finally GMA naglabas na ng kanilang official na statement patungkol po sa issue ng TP or Tahanang Pinakamasaya at ng Tape Incorporated. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video ay sunod-sunod nga po ang mga pagsubok na dumating sa tape matapos po silang magpaalam sa ere at unti-unti nang lumalabas ang tunay na dahilan kung bakit po sila ay talagang napaaga yung kanila pong pamamaalam. Ayon po sa isang ulat ng Billionario.com ay may mga palusot ang Tape Incorporated kung saan sinisisi nila sa financial losses ang TBJ sa utang nila sa GMA. So parang sinasabi po nila na hindi sila mababaon sa utang kung hindi daw di umano sa TBJ. So ang ginagawa nila ngayon ay hanap sisi. Ibig sabihin lang nun na parang hindi natin magets yung kanilang pinaguhugutan ng kanilang statement na tila baga ang TBJ daw di umano ang may kasalanan kung bakit sila nalugi. Samantalang according po sa mga ulat at sa interview po ni Tito Sen ay meron po silang hindi naman sila talaga yung may hawak ng financial management. Meron pong ibang department na mahawak nun. At ang sinasabi po dito sa Billionario.com, isa daw sa di umanong nagpa-bleeding or nagpadugo dun sa financial losses nila dahil daw di umano sa pagre-resign ng ilan sa mga executives ng nasabing production. The Halos Host-led Tape Incorporated is pointing fingers at the TBJ Trio and GMA Network, which used to be production partners. After sinking in the red and pulling the plug on the noontime show, Tahanang Pinakamasaya, Tape President and Chief Executive John Halos Host recently faced employees in a video seen by Billionario kung saan in-announce di umano mismo ni Mr. John Halos Host na ang Tahanang Pinakamasaya ay matatapos na nga na umere hanggang March, effectively on March 6, 2024, which is kahapon. Sabi dyan, ayaw daw di umanong magsunog ng pera ng Goson. Halos Host reportedly shutting down Sipit GMA noontime show that flopped in piling up It Bulaga Boyd. So, dahil syempre, kung meron pong financial losses po ang Tape Incorporated dahil partner production sila, may mga pagkalugi ding nagaganap sa GMA. So, malamang kahit gaano po kaganda ang relationship ng Tape at ng GMA, ay hindi po papayag ang GMA na tuloy-tuloy ang pagbagsak. During the General Assembly, Halos Host insisted that his family had to step in and control Tape's operation because the company was supposedly bleeding money due to financial mismanagement and payment of early retirement packages to executives. Yun po yung kanilang iniiyak. At napabalita rin na pagkatapos nga magpaalam, ito pong mga host ng Tape Incorporated ay napabalita at naspatan itong si Mr. Paulo Contis na humahagulgol sa dressing room. Matapos po kasi niya na isa siya sa mga naging punching bag ng lahat ng mga bashers dahil po sa kanya mga sinabi rin naman. Siya rin naman ang may kasalanan dahil tumatayo siyang abogado ng Tape Incorporated dun po sa laban. He also hinted that the departure of It Bulaga host led by Tito Vic Soto, Joey De Leon as a major factor for the company's financial losses. What? So yun po yung nakaka-lurky, 'di ba? Nakakaloka yung mga revelation nila. Hindi natin alam kung paano sasagutin ni Tito Sen yan as spokesperson ng TBJ. Pero ito na nga, dahil po dito sa sudden na pamamaalam nila ay naglabas na po ng official statement ng Tape dahil wala na rin po kasi silang SOCMED para po ilabas yung kanila pong statement sa pamamaalam. Sabi po diyan, it is with heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show
show Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network GMA7 will no longer be on air effectively on March 8, 2024. So, ibig sabihin po, hanggang March 8 na lang po natin or yung mga followers po nila na mapapanood ng ilan sa mga replays ng Tape Incorporated dahil na rin po sa pagkalugi. So sa dinami-dami ng buwan na hindi sila umaamin na sila'y nalulugi, lalo na si Attorney Maggie, ngayon lumabas mismo sa bibig ng Tape na talagang nalulugi po sila. Sabi po dyan, Tape Incorporated extend its profound gratitudes to its home network GMA7 for a long and fruitful partnership. GMA7 kind's consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best effort to save the show, both parties have reached a mutual agreement to financially call off the show. So, tama nga yung sinasabi nila na nagkaroon na ng mutual agreement and mutual decision ang Tape Incorporated at ang GMA7 patungkol po sa kanila pong maagang pagsasara at pagkakansela ng kanilang block time agreement sa GMA. Kasunod pa nito, to the loyal viewers and esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew and dedicated employee who have been with us from the very beginning, from the longest running noontime show Eat Bulaga to the present Tahanang Pinakamasaya, our sincerest thank you and optimistic see you again. Maraming salamat. God bless Tape Incorporated and family. So dito na nga po nagwawakas yung kanilang pakikipaglaban. So this sabi nga sa labanan talagang may nananalo at may natatalo. Dahilan na rin ito sa mga financial losses and at the same time yung mga kaso na kanilang final na kung saan nagbabayad pa rin po sila, kailangan nila magbayad ng kanilang attorney's fee kasi kung pagpapatuloy po nila yan talagang mauubos po pati personal na pera nila. Pero kung tutuusin, tapos po sa isang kaso pa po nila yung sa Dakak, talo rin sila doon na akalain po nila na for the longest time na kumikita sila doon. Ngayon, nagbabayad din po sila doon po sa tunay na may-ari. Kaya talagang masasabi mo na big hoax ang nangyari talaga. At syempre, very optimistic and very positive naman ng ilan na ang Showtime na daw di umano ang papalit sa Tahanang Pinakamasaya. Kung meron pong napapabalita na parang ipupush muna ang TikTok lock habang nagkakaroon pa ng arrangement ang It's Showtime at ang GMA7 patungkol sa paggamit nila ng main channel or main channel nga ng GMA, ay aantayin po natin pakasalukuyan mapapanood pa ang TikTok lock sa kanila pong show. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!